Talagang yun na yung maximum niyang minutes. Ang dami ko nang dinilit eh. Good morning everyone. Natatawa na naman ako. Grabe no, unang banat tao eh. Ngayong umaga po sa lahat dyan. Yung mga nagtsatsaga sa boring na katulad ko. Hello, hello. Alam niyo ba na yung love na i-expired din? Love expires too. Dapat nire-renew. Paano yun? Grabe, no? Hindi lang pala yung mga nakasangla sa pawn shop ang na-expired. Pati pag-ibig. Paano yun? Ganito yun eh. Sabihin nyo pag tama ako Hindi pala. Comment below pag or react. Kung merong mali doon sa sinasabi ko. Kahit di ko kayo nakikita. React. Yung love, ano yan kusang sumisibol base doon sa panunuyo o kagustuhan mong ito ay mag-grow. Diba? Ngayon, yung love na inalagaan mo para mag-grow, tapos, sabi nga, love begets love. Totoo yun. Pag nagmahal ka, hindi siya pwedeng hindi bumalik. Lalo kung karapat-dapat kang mahalin. Ngayon, paano naman siya na-expired? Na-expired yung love kasi pagka yung na-feel mo na love ka, parang kuminsan nane-neglect mo diba? Pinababayaan mo lang siya. Parang ini-enjoy mo yung mahal na mahal ka, diba? Tapos, hindi mo napapansin, parang nagkakaroon ka na ng, sobra akong mahal nito. Teka nga, diba, no? Parang, proud ka? Ang yabang mo. Kasi, alam mong mahal ka, parang tinitake for granted mo siya. Tapos, dumadating yung point na inaabuso mo yung pagmamahal niya sa'yo. Yung pagmamahal kasi may kasamang understanding yan May kasamang pagtitiis yan Kapag halimbawa, nakita mo na mahal ka, parang ang gaan-gaan ng feeling mo, diba? Feelings. Diba? Ngayon, parang capable ka na gumawa ng alam mo mga sensitive na bagay. Kaya dumarating yung time na nababaling sa iba yung attention mo. Kasi parang napubulol na naman. Parang overwhelmed ka. Parang, wow, ang sarap talaga. Punong-puno ka. Na parang gusto mo namang mag-share. Love is a blessing. Pag mahal ka ng tao, blessed na blessed ka. Tapos dahil mahal ka ng tao, minamahal mo yung tao. Kaya nga, love begets love. Pag nagmahal ka, at talagang nakita niya yung effort mo, pinagsikapan mo talaga na ipakita at mahalin siya, nagba-bounce back yan bumabalik yan Pero bakit nagkakaroon ng expired love? Yung bang hindi na kita mahal, ayoko na sa'yo. Iniisip ko yan Kasi bakit may mga lalaki o babae na nahuhumaling sa iba? Siyempre, magkakaroon ka ng experiment dyan para maobserbahan mo bakit nangyari na yung magandang love na umpisahan at nag-grow, biglang nag-fail, na expired, narimata ng pawn shop. Diba? Parang, oops, akin na tong alahas mo. Hindi mo siya ni-renew. Nag-overdue, nakalimutan mo siyang tubusin,
Kaya naman merong iba na gustong tumubos kasi sinusubasta na. Nire-resale na siya. Ngayon, gusto mong habulin yung narimata na mapoposes na ng iba, kaya lang parang kulang ka sa weapon. Kulang ka sa sandata. Kasi nagpabaya ka. Diba? Sa kaso ng mag-asawa, bakit merong broken marriage? Bakit merong broken family? Noon, hindi ko pansin yan. Hindi ko alam bigyan ng kahulugan yan. Pero ngayon, sabihin natin, isa na ako sa expert. Yung love, kapag halimbawa, hindi mo napapansin dahil masayang-masaya ka. Ganun tayo, no? Okay ka. Halimbawa, sa mag-asawa tayo, araw-araw magkasama kayo Papasok yan sa opisina, uuwi yan sa hapon. Ngayon, kung pareho naman kayong working, pareho kayong aalis, ewan ko kung yung scenario nyo sabay kayong sasakay sa sasakyan, tapos i-drop off ka niya, tapos siya pasok sa trabaho, or baka naman ikaw yung nagda-drop off sa kanya sa trabaho, parang ganun, di ba? Pero what if yung asawa mo lang ang pumupunta sa opisina, tapos naiiwan ka sa bahay kasi meron ka palang negosyo o meron kang mga pagkakaabalahan. O, di ba? So, yun yung senaryo kuminsan. O kuminsan naman, yung asawa mo, walang trabaho, nagbubukid pala. Trabaho pa rin yun. O pupunta sa palengke para magtinda, ikaw naman, sasama ka. Or, iba namang bagay ang gagawin mo. Ano ba yung mas maganda? Yung magkahiwalay kayong nagtatrabaho o magkasama kayo sa trabaho? O ibang aspeto naman yun, di ba? Pero doon muna tayo sa come and go. Parang duty, Pasok ka sa umaga, uwi ka sa hapon. May mga bagay na pag naglalakad ka sa kalsada, may nasasalubong ka. May mga pagkakataong ganon. Sa paglalakad mo, kung minsan may nasalubong ka. Yung iba hindi pinapansin yung nasasalubong. Pero yung iba naman, pansin na pansin. Ang ngiti hanggang tenga. Ang pagbati, talaga namang matutuwa ka, hindi ba? Merong konting flirting. Naglalantod. Diba? Naglalandi. Diba? Na gano'n, di ba? Kasi parang, hi, kumusta ka? Ang ganda naman ng suot mo. May mga ganong greetings, di ba? Pero yung iba, supladita, supladito. Diretso lang. Yun mas gusto ko. Bakit? Safe yung naiwan sa bahay. Kasi, ayaw niya ng extracurricular. Bakit ko tinawag na extracurricular? Kasi, yung iba, ini-enjoy nila yung times o yung moments o yung situations na meron silang nami-meet sa ibang lugar o kahit sa kalsada o kahit naglalakad o kahit sa opisina. Pero alam niyo ba, natuklasan ko. Chismis to, pero totoo. Yung mga nag-oopisina talagang hindi ko talaga vibes. Ayoko talaga. Kasi one time, ito naman sa totoong biro lang, sa totoong kwento lang, Minsan may isang asawa nagpunta sa opisina ng mister. Para ayain yung mister na kumain ng tanghalian. Alam niyo ba, nakita nung asawang kakilala ko ni Mrs. Si mister. Akala nung Mrs. nagpapahinga kasi patay ang ilaw. Pero merong ilaw na maliit. Computer. Hindi ba? Tapos, nakita niya, halos magdikit na yung pisngi. At magkita na mga labi. Diba? Tapos sasabihin mo, uy! Ganun yung sinabi ng misis no? Ganun lang. Pareho silang lumingon. O hindi ba, bongga? O di ba? May mga ganun sa opisina. Kaya sabi ko nga, ano ba magandang trabaho ng magiging mister?
o magiging partner in life? Mas maganda ba yung magkasama kayo sa trabaho? O mas maganda yung come and go? Aalis siya, tapos come home. Diba? Go home. Going home. Diba? Ang kakatina naman ako. Dry skin causes itchiness. Diba? Kati ko, hindi dahil sa madumi ha. Hindi. Dryness. Sobrang kaskas ng sabon. Sobrang kaskas ng bimpo. Causes dryness of the skin. Paano ba mawawala yun? Tumatalon na naman ako. Talon-talon talaga eh. Ganun talaga talon-talon. Masarap kumisa yung hopping. Di ba no? Okay, balik tayo. Tapos, kumisan, dahil more on excitement na yung nafe-feel mo outside ng house mo at hindi mo na nafe-feel yung excitement with your wife. Grabe. Nakakalimutan mong diligan o nakakalimutan mong alagaan man lang yung halaman na meron ka sa sarili mong tahanan. Tapos, ang nangyayari doon, unti-unti siyang natutuyo. Unti-unti siyang namamatay. Kasi nakalimutang alagaan. Tapos, ang nangyayari doon, parang hinahayaan na lang. Diba? Hinahayaan mo doon sa nangyayari hindi maganda. Although nakikita mo. Pero, ang nangyayari kasi doon, parang intentional na yon. Kasi parang ganito na ang mentalidad mo doon. Pagka wala na to, makakakuha na ako ng ibang halaman na aalagaan ko. Na mas younger yung plant, mas maganda yung flower, mas maganda yung pot kung saan siya nandun, hindi ba? Parang ganun ko nakikita no? Kaya nagkakaroon ng ayoko na. Sa halip na inorture mo siya, sa halip na ibigay mo yung fertilizers na kailangan niya, sa halip na isupply mo yung foods na kailangan niya para siya mag-grow, para siya mag-bloom. Ganun ko tinitignan ngayon yung istorya ng mga pawn shop. Pawn shop. Sanglaan talaga. Ang nagmamahal, nagsasanglayan. Oo, nagsasanglaan kayo. Bakit? Paano yun? O, di ba? Pinibigay ko sa iyo yung puso ko. Mahal kita. Mahal mo ba ako? Sasagot ka, I love you too. Parang gano'n, di ba? Binibigay ko sa iyo yung aking heart. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang laman nito. Gano'n din yung isa, di ba? Tapos, nakakalimutan nyo. Kasi napapagod kayo kuminsan sa paulit-ulit. Doon sa iisang senaryo na nangyayari. Na sa halip na bigyan nyo ng tsansa na, merong mistakes lahat ng tao. Merong pagkukulang. Ngayon, hindi ba pwede na yung missing part sa kanya, punan mo? O di kaya, pangit na yung face mo. Halika nga, pa-surgery natin. Diba? Ganun, diba? Bakit parang mayroong something sa'yo hindi maganda? Tuklasan natin. Kasi tinatabangan ako sa'yo. Parang hindi ba pwedeng ganon? Maging open? Oo, di ba? Pero yung iba kasi hindi open. Yung iba tinatago yung mga extracurricular activities. Tapos ang mangyayari doon, hahanapan nila ng pwedeng ibutas para magkaroon siya ng way. Para makatakas. O para iwanan. Yung sawa na ako parang gano'n, di ba? Pero nakalimutan niyang i-renew yung love. Paano mo i-renew yung love mo? Samantalang, ikaw naman, may sa puso yung love di ba? Hindi naman yan yung tulad nung na, halimbawa, nangutang ka, naubos na, i-renew ko yung pundo ko yung aking slot. Di ba? Pagka nangungutang ka, lalo sa bangko, meron ka ng slot doon. Pagka maganda kang payor, pwede ka mag-renew. Naalagaan mo kasi yun. Pagka nangutang ka o nag-loan ka sa bangko at na-approvean ka, open na yung credit mo doon, open na yung line mo doon. Kaya anytime na gusto mong mag-renew o mag-loan ulit,
pwedeng-pwede. Kasi ang ganda ng ginawa mong credit. Pero sa pag-ibig, sa mag-asawa, ganun ka ba? Masasabi mo ba na, oh, I always renew my love. Didigay na naman ako, Diyos ko, everyday nilang ganyan. Every moment talaga na magdigay ako ng digay ng asin. O, di ba? Nagawa mo bang mag-renew ng love? Di ba? Paano nire-renew? Tatanong kita, paano ka nagre-renew ng love? Paano mo siya ninonurture? Paano mo siya inaalagaan? Yeah. Ako, sabi ko nga, ako na naman, lagi na lang ako, hindi ba pwedeng ikaw? Diba? Nung na-focus ako sa trabaho, para buhayin yung pamilya ko kasi wala akong help, ano ba okay? Yung financial help o moral support? Help pa rin naman yun moral support. Kaya lang, what if kaya mo namang mag-share financially, pero ayaw mo. Ang bigat-bigat, di ba? Ako mula nung na-focus ako sa trabaho lang ng trabaho, na-neglect ko yung ibang bagay. Kasi yung bang araw-araw ang nakasuksok sa isip mo, I need to earn, kailangan kong maghanap ng perang kikitain to support my family. Kasi breadwinner ite. Breadwinner ang lola nyo. Ang caregiver po ito, mula umpisa breadwinner na. Kailan ako hindi naging breadwinner? Never. Yeah. Kaya nga sabi ko, isa bang malaking kasalanan ng isang asawang babae? Asawa, you need to be specific. Asawang babae ba o asawang lalaki? Isa bang malaking kasalanan ng asawang babae? Yung halos araw-araw iniisip niya, paano ako kikita? Kasi malapit na yung matrikulahan. Diba? Wala nang laman yung ref. Matatapos na naman yung buhay ng panumalengke. Diba? Isip ka ng isip pa paano ka magkakaroon ng extra. Diba? Kasi nobody helps. No? Wala. Moral support, meron. Pero is it enough para makasurvive ang family? Diba? Hindi ba maganda na meron akong 10 piso, baka naman may 5 piso ka, i-join mo sa 10 piso ko para kahit pa paano, I have 15 pesos. Sabihin natin maliit man, at least, di ba? Hindi ko alam yan nun. Di ba? Siya nga. Hindi ko alam yan nun. Alam mo ba yan ngayon? O sinasabi ko sa'yo, ilang taong ka na? Ikaw na manunood nito. Walang nanonood. Pero ikaw na manonood nito, ilang taong ka na? Ha? Pumapag-ibig ka kasi doon ka pupunta eh. Pumapag-ibig ka. Ito suggestion ko lang kasi nagagalit ako sa katangahan ko. Hindi sa'yo. Ha? Huwag kang tungangang katulad ko. Huwag syunga-syunga. Be wise. Love someone, pero be wise. Mahal kita. Pero mamahalin mo ba ako? Aalagaan mo ba ako? Kasi aalagaan kita. Ako magiging caregiver mo. Natuwa ako sa comment mo. Totoo na expired. Oo, expired. Diba, Lani Espanyol? Oh, hi, Devi. Uy, naku, sakto. Nakailang minutes na ako bago kayo lumitaw. Naka 19 minutes na ako. Nandito, no? O, diba? Love expires too. Yeah. Kaya yung mga kabataan dyan, be wise. Magmahal ka, yes, okay. Pero alam mo ba? Yung mga kabets, sila, bilib ako sa kanila. Napaka-wise nila. Bakit? Ang target nila yung mga married men. Yung mga meron ng magandang work, may magandang sasakyan. Yung good provider na. Yung mga katulad kong syunga, hello, hello.
Mm. Ako, nagmahal lang ako. Pero, naging masaya naman ako. Kaya lang, all my life, ako yung pinanser. Ang hirap. Diba? Tuwa si Lani. Oh, hi, when is Agnes? Agnes. Diba? Kapag ka halimbawa, sinabi mo sa harap ng altar, sa harap ni God, diba? Ang huli nga nun, till death do us part eh. Pero bakit na-expired? Nung na-expired siya, hindi mo naisipang i-renew. Diba? Merong reasons bakit hinayaan mong ma-expired. True yan, hirap magmahal. Nagiging ay naku, agree ako dyan, Agnes. Oh, naman, ganda ng comment ni Agnes. True yan, hirap magmahal, naging bobo tayo. Correct na correct, diba? Oh, sabi naman ni Debbie, totoo po, love expires. Kasi in the long run, nagbabago. Correct, diba? Kaya nga kailangan mo, sasabihin mo, darling, doon naman tayong sini, diba? Halika, darling ko, ililibot kita. Pero wag mo sasaktan pag inilibot mo, lalo kung birthday. Matatandaan ni Mrs. yun. Tanda ako yun. Di ba, Rick? Di ba? Ang ganda ng topic natin. Gusto ko to. Di ba, no? Diba? Paano mo? Kasi ganito yan eh. Hindi naman yung lalaki, sila yung first move eh. Tama ba ako? Sila yung first move. Tapos, yung susunod na yung babae. O sige, nag-first move ang lalaki. Nag-react ang babae. More on, babae na ngayon ang gumagawa ng moves. Diba? To the point, chimay ka nga eh. Diba? Ikaw ay isang caregiver, hindi mo napapansin. Pareho tayo ng trabaho. Ang pagkakaiba lang natin, meron akong pasyente na nagswesweldo sa akin. Ang tanong ko sa'yo, caregiver ka ng asawa mo, hindi ba? Inaalagaan mo siya. Inaalagaan ka ba? Binibigyan ka ba niya ng pera? Pamalengke man lang o pang tustusanak. What if hindi? Magiging busy ka ngayon para kumita ng pera kasi walang nagsusupport. You support yourself, you support your family, and you support your husband. Pero yung husband in return, ini-enjoy niya yung scenario niya. Oh, I am so comfortable. I am okay. I can do vices now. Diba? Diba? Pero pag mahal, isang tao never fail love. Kasi true love, kahit gaano kahirap sa situation, oo, yung pag-ibig, pag totoong-totoo yan. Walang measurement yan. Kasi love, ano yan eh, hindi mo kayang sungatin yung love eh. Pero, yung love, pagka ayaw alagaan, mayroong reason yun, na-expire talaga yun. Bakit yung mga babae iniiwan yung asawa para sa ibang babae? Kasi, nagkaroon na ng pagkukulang siguro yung girl dun sa asawang lalaki, kaya naghanap siya ng iba. Ano ang unang-unang pagkukulang ng mga asawa? O sige nga, Debbie, bagay po sa akin ang topic mo, Ma'am. I admit, it happened to me. Ibang situation lamang. Correct. O sige, ganito tayo. Busy ka sa trabahong bahay. Pagdating ng gabi, dadating yung asawa mo hapon. Pagod na pagod din. Diba? Pero inaabutan ka niya, hindi ka pa naliligo, malinis ng bahay, may pagkain. Pero ano ka, amoy mantika. Kung minsan sa sobrang pagod mo, nakakatulog ka na, katabi mo siya ngayon, amoy kang mantika. Diba? Ngayon, nasabihin niya, ang antot naman ako sa ako, pero hindi niya sasabihin sa'yo yun. Ang sasabihin niya, makatalikod na nga lang, may katabi ako dito, amoy pritong isda. Diba? Kasi, yung mga bata, yung mga kabets, mababango yan. Bukod sa bata sila. Kasi,